Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, kumustahin ho natin ang buhay ho ni Bato de la Rosa. Ano ba nangyari dito sa taong ito? Isipin nyo mga kababayan, no? Hindi nagtatrabaho, hindi ho pumapasok sa Senate. Eh, sumasahod daw ho ng, sabi kasi ang sahod daw ho ng senador, 300,000 eh. O siyempre, 300,000, pera ho yan ng gobyerno na galing ho sa pera takso ng taong bayan. Na pinapasahod ho rito sa senador na ito na hindi ho pumapasok sa Senate. Ha? Pero according ho rito kay Amy Marcos, kay Senadora Amy Marcos, lagyan natin ng Senadora, baka sabihin wala tayong paggalang, di ba? Oo, hindi naman ho tayo tulad niya na wala hong galang sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Nagtatrabaho pa rin daw ito kasi pumipirma-pirma daw eh. Y- Yun lang pala yung batayan kay kay Senadora Amy Marcos, no. Kung nagtatrabaho ang isang senador, kung pumipirma-pirma okay na daw. Matindi ang utak ano. Oh, sumasahod ng 300,000. Kasi nga mga kababayan, hindi ho, hanggang ngayon ho, wala naman hong lumalabas official sa ICC na ito hong si Senador Bato de la Rosa ay may warrant na about ho dyan sa kasong crimes against humanity. Tulad ho kay Digong. Parang lumalabas kasi pinagtripan lang ho ito ni Ombudsman Boying Rimulya, itong si Senador Bato de la Rosa. Kasi nga mga kababayan, nung December 11 ba yun, no? 2025, ito hong si Ombudsman Boying Rimulya ay naglabas ho ng pahayag sa kanyang programa. Oh, may programa ho kasi ito dyan sa hawak yata ng ABS-CBN, hindi ko lang sure. Basta programa, may mga kasama ho siyang radio commentator na meron na raw ho siyang hawak ho na soft copy na warrant ni Senador Bato de la Rosa galing ICC dun sa kaso nga hong crimes against humanity. Soft copy, nasa cellphone lang daw niya. Hindi raw official yun. Magmula ho nung lumabas ho yung pahayag na ho yun kay Ombudsman Boying Rimulya, ito hong si Senador Bato de la Rosa ay naglaho na ho na parang bula. No show na ho sa Senate. Wala na. Hindi na ho umaatin sa mga importanteng pagdinig. Hindi na ho pumapasok. Pero sumasahod ho yan ng 300,000 monthly. Na kung maririnig at mababalitaan ho ng isang simpleng manggagawa na sumasahod ho ng minimum wage. Alam niyo naman ho yung mga simpleng manggagawa, mga minimum wage. Mataas ang lagnat, no? Lumilindol, bumabagyo, ay pumapasok pa rin. Especially ho yung mga private company. Makasahod lang ho ng minimum wage sa isang araw para ho pantustos ho sa kanilang pamilya sa kahirapan. Hindi katulad ho nito ni Senador Bato de la Rosa, public servant, hindi pumapasok, pero sumasahod ng 300,000 pesos. Kasi nga ho, hindi na ho nagpakita. Natatakot hong maaresto. Siguro, advance ang kanyang pag-iisip na kahit soft copy lang yan, mamaya bigla akong lumutang. Biglang magkaroon ng official na warrant of arrest. Kaya hindi na ho nagpapakita. Sabi ko nga, dati meron hong interview ito kaya Karen Davila. Nasabi niya, handa raw siyang sumalo ng bala para ho kay Tatay Digong niya. Ibig sabihin, ilalaan niya ang kanyang buhay para kay dating President Rodrigo Roa Duterte. Paano ka sasalo ng bala? Paano mo masasabi na ilalaan mo ang buhay mo
kay Tatay Digong nyo, eto lang takot na takot ka na maaresto. Na kung tutuusin kapag naaresto ka, nadala ka sa ICC, although siguradong magkaiba kayo ng detention center at siguradong di kayo magkikita. Pero malaman lang ho ni Digong sa kanyang pamilya pag dinalaw siya na, oh, tatay, si Bato de la Rosa nandito na rin ho, nakakulong, nasa kabilang kwarto. Abay, lakalakas ang loob ni Digong. Bakit? Parehas yung ginawa yung programa na yan, yung War on Drugs, at na nagkaroon ng bulilyaso, extrajudicial killing. So, matutuwa siya kasi madadamayan mo siya. Di ba? Kaya ang problema ho, mga kababayan, ginawa nila parehas ang War on Drugs, pinatupad nilang dalawa, pero ang lumalabas, si Digong lang ho yata ang gusto ni Senador Bato de la Rosa, magdusa. At sampal yan sa mga DD shit at pati sa pamilya Duterte. Baka nga itong mga DDS, pati ho itong mga vlogger ni Digong na nagtatanggol sa kanya, may saloobin na talaga negative dito kay Bato de la Rosa. No? Hindi na lang ho nila siguro mailabas ang kanilang nararamdaman kasi nakakahiya sa part ng administrasyon at sa mga vlogger ho na nagtatanggol kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga, itong mga DDS, natutuwa kasi si Bato de la Rosa, hindi pa lumulutang, hindi maaresto, hindi makulong, hindi nila alam, mukha silang tanga. Kasi lumalabas, si Tatay Digong lang nila ang nagdudusa sa War on Drugs extrajudicial killing na kaso. Na nung lumalaganap ho yan nung 2016 hanggang 17, 18, 19, si Bato at si Digong ho ang nagpapatupad. Pero nung mananagot na, si Digong na lang ho ang nananagot. Kaya nga parehas sampal yan Magtago si Bato, hindi maaresto, sampal din sa inyo yan. Kasi nga, hindi madamayan si Digong doon. Maaresto si Bato, sampal pa rin sa inyo yan. Wala kayong pagpipilian dito. Akala nyo ba pag si Bato de la Rosa, mga DDS, hindi naaresto? Akala nyo ba, lumalabas ang kahiyahiya ang administrasyon? Ang mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi. Ang kahiyahiya rito, kayo at ang pamilya Duterte. Dahil ayaw makulong ni Bato de la Rosa doon sa ICC, hindi niya malang madamayan si Digong. Kasi makakatulong sa mental health ni Digong yun na dito si Bato, dalawa naman tayo nagpatupad, di isama mo ko rito. Kahit magkahiwalay tayo ng kwarto, importante, isang building tayo. Magandang point yun sa utak puso ni Digong medyo mawawala ang kanyang lungkot. Pero nakaisa ito si Bato de la Rosa, Parang si Digong lang ho yung kanyang gustong pagdusahin. Nung mga nakaraan ho, marami hong mga matatapang na pahayag ito, di ba? Si Bato de la Rosa, na make my day. Kahit daw si dating Senador Antonio Trillanes pa ang maresto at magposa sa kanya. Minsan tinanong pa ho yan ni Julius Babaw sa kanyang programa. Sabi ni Julius Babaw, Senador Bato, hindi ba kayo natatakot pagka lumabas yung warrant ninyo galing ICC? Sabi ni Bato de la Rosa, hindi. Hindi ako natatakot. May sinabi pa siya. Ano ba yung sinabi niya? Oo. Basta may sinabi siya. Oo. Na nakakatawa pakinggan. Ngayon ito mga kababayan. Nagbigay ho kasi ng pahayag. Itong si chairman ho ng Blue Ribbon Committee na hindi mo na rin maintindihan kung anong mga pahayag nito. Ito ni Senador Pampilo Lacson, si Senador Ping Lacson, about ho rito sa hindi pagpasok ni Senador Bato de la Rosa at kung sakaling maaaresto siya ng ICC. At nagbigay na naman ho ng pahayag ito si VP Inday Sara Duterte about dito kay Senador Bato de la Rosa. At nagsalita na, binasag na ho ang kanyang katahimikan.
Oo, pero parang nagpipigil itong si ano. Ah, pakinggan natin. What is your reaction to the statement of Senator Lacson saying that the worst thing that could happen to Senator Bato is to be brought to the custody of the ICC as a sitting senator? Teka muna, stop muna natin. According to kay Senator Bato de la Rosa, ay isa sa pinaka-worst na mangyayari na itong si Senator Bato de la Rosa ay madala siya sa ICC habang siya ay senador. Abay, nagbigay ho ng sagot, matalinong sagot, matalinong opinyon, ito hong si BP Inday Sara Duterte sa ganyang payag ho ni Senador Pampilo Lacson. Pakinggan nga natin. Mukhang pang Little Miss Philippines ito. Itong kanyang sagot. Pakinggan natin, ha? Sa tingin ko lang ha, sa lahat ng tao, sa buhay ng isang tao, the worst thing that Ang tagal ba? Halatang ano eh, halatang nangangapa eh, halatang itong si BP Inday Sara Duterte, mga kababayan, mga ka-analyze, aware ho sa social media na kung saan pinagtatawanan ho ang mga ginagawa niya hong pagbibigay ho ng opinion sa mga issue. Na kung saan ay lumalabas kasi ito, mga kababayan, si BP Inday Sara Duterte. Di ba alam niyo pag mag-a-apply kayo sa trabaho? Di ba mag-a-apply kayo sa trabaho? Laging hindi ho tinatanggal itong dalawang ito. Good pleasing personality. Kahit pa paano may itsura ka. Yun ang gusto ng company. Pangalawa, good communication skills. Ibig sabihin, kahit pa paano, marunong ka magsalita, marunong ka maipag-communicate doon sa mga taong haharap sa'yo. Kaya kailangan kahit pa paano may itsura ka, marunong kang magpaliwanag, marunong kang humandle ng usapan, especially kung magbebenta ka ng mga produkto, especially dyan sa mga SM, department store, ganyan. Lumalabas itong si BP Inday Sara Duterte, pinagtatawanan ho kasi sa social media ito. Napakagulo ho magbigay ng opinion. Alam mo yun, wala nga siyang tinatawag na good communication skills. Lumalabas parang ang gulo-gulo niya magpaliwanag. Ito. Magbibigay siya ng opinion sa sinabi ni Senador Pampilo Lacson kay Senador Bato de la Rosa na worse kung madadala ka sa ICC, Bato de la Rosa, habang ikaw ay senador. Siya sa pinaka-worse. Pero may sagot ho dyan si BP Inday Sara Duterte. Ulitin natin, What is your reaction to the statement of Senator Lacson saying that the worst thing that could happen to Senator Bato is to be brought to the custody of the ICC as a sitting senator? sa tingin ko lang ha, sa lahat ng tao, sa buhay ng isang tao, the worst thing that could happen is magkasakit at mamatay. Kapag wala, Pakinggan nyo to, mga kababayan. Dito mo lang malalaman talaga no? Kung paano humandle ng usapan, kung paano magbigay ng kuro-kuro opinion itong ating pangalawang presidente. Abogada pa itong si Sara Duterte. Presidente, pangalawang presidente, abogada. Ang pinaka-worst daw sa isang tao ay magkasakit at mamatay. Para sa kanya yun ang pinaka-worst. Kaysa makulong. No? Kaysa makulong. So, ibig sabihin, against sa dun sa sinabi ni Senador Pampilo Lacson na worst kay Bato de la Rosa ay makulong habang senador. Para sa kanya, ang pinaka-worst sa lahat ng tao ay yung magkasakit at mamatay. Anong pinaka-worst? Yun nga yung pinaka-common. Yun nga yung hindi worse yun. Yun ang pinaka-common na normal na nangyayari sa tao.
yung magkakasakit at mamamatay. Ano ka ba? Di ba? Yung pinaka-normal na ikinamamatay ng tao, yung magkasakit at mamatay. Di ba? Mas maswerte ka na nga lang yung natulog ka, hindi ka na nagising. Kasi hindi ka na nahirapan. Pero, yung magkasakit ka at mamamatay ka, yun yung pinaka-normal. Di ba minsan, pagka dadaan kayo sa isang kalisada, may nakaburol. Uy, namatay na si ano. O, ano kinamatay? Di ba ganon? Yun ang pinaka-normal eh. At lahat ng tao, wag lang yung nadisgrasya, wag lang yung pinatay. Ito yung pinaka-common. Yung tatanda ka, magkakasakit ka, tapos mamamatay ka na. So, hindi worse yun. Ang mga worse, ito, na po pwedeng mangyari sa buhay mo. Makulong ka. Worse yan. Kasi hindi pang karaniwan sa tao na nakukulong. Especially wala kang kasalanan. Napag-initan ka lang. Worse yan. Pangalawa nung worse, binawian ka ng buhay ng kapwa mo tao. Ibig sabihin, pinaslang ka. Yan ang worse. Pero sasabihin mo, pinaka-worse sa isang tao, sa lahat-lahat, ay magkasakit at mamatay. Hindi worse yun. Yun ang pinaka-normal. Anong klase ito? Tuloy natin. Ang sakit at hindi ka namatay. At buhay na buhay ka pa. Kahit nasa loob ka man ng kulungan o nasa labas ka ng kulungan, okay na yun. Kasi hindi lahat ng tao ba binibigyan ng 70 years, ng 75 years, ng 80 years ng Diyos. Yung iba, lumabas lang, bumili ng itlog, hindi na nakabalik sa pamilya nila. Ayan na, narinig nyo kay BP Inday Sara Duterte. Ang pinakaswerte sa lahat daw, yung umabot ka ng 70 at 80. Aba, totoo yan. Totoo yung sinabi ni BP Inday Sara Duterte. Kaya yung tatay niya swerte. Kasi umabot ng 80 years old. Pero, hindi mo masabi kung bakit pinaabot ng 80 years old yung tatay mo na si Digong. Maaaring pinapaabot siya ng 80, pinahaba ang buhay para mapagdusahan niya pa ang kanyang kasalanan diyan sa ICC sa kasong Crimes Against Humanity. Ha? So, hindi lahat gano'n. At according sa kanya, ang worst din, yung inutusan lang daw yung tao sa labas at di na nakabalik. Yun daw pinaka-worst. So, ibig sabihin talagang worst yung nangyari kay Kian De Los Santos. Diyan sa war on drugs, extrajudicial killing ng tatay mo at kay Bato de la Rosa. Na si Kian De Los Santos, inutusan lang ho bumili ng yelo habang sila'y kumakain. Siguro ay mainit, gusto nila malamig yung tubig para maabsan yung init ng panahon. Pinabili ho ng yelo sa labas yan. Ay hindi na ho nakabalik. Pinaslang na ho ng mismong mga polis sa administrasyon Duterte. So sa'yo galing yan, ha? Worse yung gano'n. So, yan na yung pinaka-worst na mangyari sa isang tao. Kung magkasakit ka, na maubos ang pera ng pamilya sa pagpapagamot sa iyo. O mamatay ka na maiwanan mo yung mga mahal mo sa buhay. Worst daw yung ganun, maiwan mo yung mga ano tawag dito? Worst daw yung maiwan mo yung mga pamilya mo sa buhay. Yun naman talaga yun eh. Yun talaga. Papanganak yung tao. Yun yung pinaka-normal eh. Mga kababayan, yun yung pinaka-normal sa tao. Yung papanganak ka, mag-aaral ka, magtatapos ka. Habang ginagawa mo, nag-i-enjoy ka sa buhay. Tapos magkakapamilya ka, tatanda ka, magkakaanak ka, magiging lolo ka, magkakasakit ka, tapos mamamatay ka. Yun ang pinaka-normal na buhay. Ha? So, hindi worse yung maiiwan mo yung pamilya mo, darating talaga sa puntong gano'n. Ang pinaka-worse nga sa buhay ng isang tao, yung hindi dapat normal. Tulad ng makulong ka, pinaslang ka, yan, mga hindi worse yan. Pero yung sinasabi mo, ang pinaka-worse ay magkasakit. Mamatay, yun ang pinaka-normal. Pinaka-normal yun na issue sa tao pag namatay. Ha? Sabi pa nga rito ng mga nag-comment. Ano sabi ng mga nagko-comment dito?
What is your reaction to Ano sabi ng mga nagko-comment dito? Simple question. With acrobatic answer. Hehehe. She's the VP of the Philippines. Ay, mga nagko-comment puro negative. Attorney ka ba talaga or abugaga? Perfect answer to a different question. Pulburon pa, sabi. Pulburon pa more. Ano daw? Question mark. Question and answer portion tayo ha. Kaloka si Inday. Pag nag-nail it ng sagot, hala, kalibog, oy, ano yun? Ay, ambot. Mary Grace Piatos, may sayad. OMG, she needs interpreter. Yung mga sagot niya parang ano nga eh. Actually, magulo rin talaga yung paliwanag niya eh, no? Parang yung kay Kim Chu. Yung bawal kang lumabas. Naalala niyo yung viral trending, bawal kang lumabas. Pero pag naayos mo na ang mga problema mo rito, pwede ka na lumabas. Okay, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog mga kababayan. Sabi po.